Imbes matulog ka na, gabing-gabi na, computer na naman yung inaatupag mo. Uy, matulog ka na raw. Siyempre kasama ka dun sa pinapatulog. Ikaw rin, Krisa. Hindi porket bakasyon na kayong dalawa ay magko-computer na lang kayo maghapon at magdamag, ha? Umakto kayo sa edad nyo. 21 na kayo magpinsan. Subukan na ninyo maghanap ng trabaho dito sa lugar na nilipatan natin. Nay, kalilipat lang natin dito sa bahay na to kaninang umaga. Napagod kami magakot ng gamit at mag-ayos at maglinis ni Krisa. Magpapahinga muna kami ni Krisa at saka kami babalik ng Maynila para doon maghanap ng trabaho. Maglalaro muna kami. Tita Lara, may mga nakalinya na kaming a-applyan nito ni Janus. Don't worry. Pero sige po, Tita Lara, matutulog na po ako para may beauty rest din. Uy, ito talaga. Kinontra ko na nga si nanay eh. Hindi pa tapos tong level oh. Tapusin muna natin. Nantok na kasi ako bigla eh. Ay, ako. Sobrang tahimik naman kasi dito. Ang nilalaro lang natin ang gumagawa ng ingay. Tahimik talaga sa bayan na to. Kaya nga dito tayo lumipat para magsimulang muli. Bukod sa may naghihintay na trabaho para sa akin dito, tahimik at simple lang ang pamumuhay. Ay, ewan ko ba naman kasi nay. Ang mga taga-probinsya, nagsisilipatan sa Maynila. Sumisiksik sila doon to the point na minsan kahit sa kalsada na lang sila nakatira. Basta marating lang nila yung Maynila. Tapos tayong taga-Maynila naman, biglang lumipat dito sa probinsya. Ni wala nga tayong kakilala dito eh. Ikaw, Janus napaka-kontrabida mo talaga. Ilang beses na ba na-explain sa'yo? Kailangan nga ng nurse dito at ayan ang role ni Tita Lara. Isa pa, okay naman tong bahay eh. Malawak ang lote, tapos malaki rin yung bahay. May sarili rin tayong kwarto, pati si Mama at Papa. Luma naman. Amoy matanda pa. Well, medyo luma nga lang, pati ang mga furnitures. Pero mas okay na to compare sa tinitirahan natin sa Maynila. Ay nako, wag na nga kayong magreklamo kasi mura natin nabili tong bahay at lupa. Kaya may natira pa sa pinagbentahan natin ng condo unit doon sa Maynila. Isa pa, masyado nang crowded sa Maynila at ang mahal pa ng cost of living. Kung gusto niyo doon, ay sige, maghanap kayo ng trabaho at ustusan ninyong pamumuhay ninyo. Ano pa nga ba? Eh, teka nga, nilalansi mo ko Matulog na, tama na yan. Buti naman lumabas na si Nanay at Krisa. Akala ko babantayan pa nila ako hanggang sa mag-shutdown ako ng computer bago ako tantanan. Ay, matulog na maaga. 12:00 pa lang kaya. Ay, isa pa. Ano naman kasing pagkakaabalahan ko rito? Wala naman akong kakilala rito. Buti na nga lang kasama ko si Krisa. Kung hindi, baka mabuang ako rito dahil sobrang tahimik. Parang inaantok na din ako Makahiga na nga lang. Ay, in fairness dito sa kama. Four-poster bed. Parang antik ang datingan. Kung tutusin, yung buong kwarto mukhang antik. Yung computer setup ko lang ang modern tingnan. Mukha tuloy out of place sa lumang kwarto. Ay, yan, sarap mahiga. Parang nakakaantok nga tuloy. Ngayon tahimik na. Makapikit nga muna. Uy! Krisa? Ikaw ba yan? Krisa? Wala naman. Mag-isa lang ako eh. Pero bakit parang may narinig akong humihinga? Pasok! Ay, naiwan ko pala yung phone ko. Tinatawag mo ba ako kanina? Parang narinig ko yung pangalan ko eh. Oo, lakas ng trip mo eh. Nananakot ka pa. Kunwari ka pang kumakatok ka. Eh, kanina ka pa dito sa loob. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Kakapasok ko lang, no? Kumatok ako kasi sabi mo nga kanina, di ba? You want privacy, ek-ek. Nako, wag ka na nga mang good time dyan. May narinig ako kanina na parang humihinga ng malakas.
habang nakapikit ako at nakahiga. Ay nako, kakalaro mo yan ng mga horror games eh. Parang ewan to. Baka ikaw nang titrip sa akin, ha? Bakit naman kita tatakutin? Eh kung hindi ikaw yun, sino? Uy, may multo! Nay, hindi kami nagbibiro ni Krisa. May multo talaga. May narinig akong humihinga tapos nagtayuan pa nga yung mga balahibo ko. Tapos biglang humangin saka sumara yung bintana. Hoy, hindi mo naman sinabing tumayo yung balahibo mo ah. Krisa naman eh. Okay. Tita, totoo po bang biglang sumara yung bintana kahit may isangkal naman siya dapat? Nahulog yung sinangkal namin kaninang hapon tapos biglang sumara. Ay, dahil lang sa pinatulog ko kayo at pinatigil sa paglalaro. Kung ano-ano na itong istoryang ninyong magpinsan. Baka akala nyo teenagers pa kayo ha? Graduate na kayo sa kolehiyo, hoy. Kung manloko kayo, parang mga bata pa rin. Nay, hindi kami nagbibiro ni Krisa. Promise! Sa dami ng prank ninyo sa amin noon, sino pa bang maniniwala sa inyo ngayon, ha, Aber? Tara na nga, Janus. Matulog na lang tayo. Baka nga hangin lang yung nagsara ng bintana. Tsaka baka hangin lang din yung narinig mo. Eh, seryoso nga ako. Di mo pa nakikita na natatakot ako? Theater arts major ka. Kung hindi ka magaling umarte, baka hindi ka na nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya for sure, uma-acting ka lang. So acting din lang yung takot natin kanina? Basta, baka nga hangin lang yun. Tara na, matulog na tayo. Tita Lara, papasok na po ako sa kwarto ko. Basta. Hindi ako aalis dito, Nay. Dito ako matutulog. Ay, baby ka pa ba? Ay, umayos ka nga anak. Bumalik ka na dun sa kwarto mo. Ikaw ang namili, kaya ang pinakamalaking kwarto ang napunta sa'yo. Sabi mo may mga gamit ka na pang workout, saka yung computer setup mo. Tapos hindi mo naman tutulugan. Ibibigay ko sa Tita Silvia at Tito Lando mo ang kwartong yan. Sige ka. Nay naman eh. Eh ano? Gusto mo ba? Bukas na bukas. Pagpapalitin ko kayo ng kwarto. Sige na nga po. Babalik na ako sa kwarto ko. Good night, Nay. Magdasal ka muna bago ka matulog para hindi kung ano-ano yung mga naiisip mo. Opo. Ang lamig naman dito sa kwarto ko. Nakasara naman yung bintana. Sandali lang ako lumabas at naiwan ko ang pintuan na nakabukas pero sobra naman ata ang lamig ngayon. Nandito pa lang ako sa may pintuan pero ramdam ko na maginaw. Wala namang aircon tong kwarto. Nakasara na ang mga pintuan sa labas. Paano lumamig ng ganito? Parang may kakaiba talaga. Sa labas na nga lang kaya ako matulog. Dito sa sala. Janus, yung ginagawa mo dyan sa may pintuan, bakit sinisilip mo pa yung kwarto mo? Ay, Tito Lando, gising pa po pala kayo. Nagpakuha ng tubig ang Tia Silva mo. Tito, malamig ba dun sa kusina? I mean, sa ibang parte ng bahay? Oo, naiwang nakabukas ang backdoor. Malamig ang simoy ng hangin kaya medyo maginaw nga ang kusina kanina. Bakit ba? Ganun po ba? Baka kaya parang ang lamig dito sa kwarto ko. Sige po, Tito. Tulog na kayo. Pumasok ka na rin sa loob at magpahinga. Sige po. Baka nga dahil sa naiwan ng backdoor na nakabukas. Pero ang layo ng kusina dito. Nasa kabilang dulo ng bahay yun. Paano aabot dito yung lamig? Ano yun? Parang may lumalagotok na kahoy. Parang tumutunog yung floorboards. May naglalakad ba ulit? Tito Lando? Kayo po ba yan? Tito Lando? Janus! Ano ka ba naman? May bumubulong sa akin. May humahawak sa balikat ko.
Bitiwan mo nga ako! Siguro naman sa yung pagro-rosaryo para maibsan tong takot ko. Ay, si Krisa naman kasi. Alam na ngang duwag ako, ginulat pa ako kanina. Ay ko, higa na nga ako tapos tutulog na. Alas 3 na pala nung madaling araw. Kaya pala antok na ako eh. Ano na naman yun? Bakit parang may kumakaluskos na naman? May humihinga na naman. Bakit hindi ako makahinga? Parang may nakadagan sa dibdib ko. Ang bigat. Parang may nakatakip din sa bibig ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Krisa, nasaan ang pinsan mo? Almusal na. Ayaw po lumabas eh. Busog daw siya. Weird talaga nun. Parang tulala na ewan. Busog. Hindi naman tumatanggi sa pagkain yun ah. Ano ba kasing nangyari ha? Pinuntahan ko siya kaninang madaling araw kasi sabi niya magja-jogging daw kami ng mga alas 5 ng umaga. Kaya nagpunta ako sa kwarto niya ng alas 5. Ano? Alas 5? Late na kayo natulog? Naku, di ba mga 11 na ng gabi kayo pinuntahan ko sa kwarto at pinatulog? Oo nga po, maghahating gabi na yun. Pero hindi po kasi ako makatulog, tita. Parang namamahay pa ako. Nanood lang ako ng drama sa streaming sites kaya mag 5 a.m. na. Pinuntahan ko lang si Janus at aayain ko sana mag-jogging. Oo, tapos? Ayaw magising? Yun nga pong pinagtataka ko, tita. Dati ang bilis-bilis lang magising ni Janus. Konting kaluskos nga lang, nagigising na yun. Pero kanina, niyuyug-yug ko yung balikat niya, ayaw pa rin magising. Tinatapatan ko na nga ng alarm sa tenga, wala pa rin epekto. Ha? Oo, paano mo nagising? Hinila ko yung paa, kiniliti ko. Pinitik at kinurot ko rin yung mga daliri sa paa. Alam ko, sensitive yun at parang yun nga ang magpapagising sa kanya. Pero tita, alam mo ba? Pagising niya, parang may kakaiba. Ano namang kakaiba ha? Kasi tita, nang magising si Janus, para siyang nagpigil ng hininga tapos nang magising siya, saka lang ulit siya nakalanghap ng hangin. Parang nalagutan siya ng hininga tapos naka-recover lang ng magising. Basta, ang weird talaga. Ay nako, kakanood nyo yan ng mga horror eh. Tsaka kakalaro ninyo ng mga nakakatakot. O siya, bilisan mo nang kumain at tawagin mo ulit siya. Kailangan ko nang umalis. Mahuhuli ako sa unang araw ng trabaho ko eh. Sige po, Tita Lara. Ingat po. Enjoy your new work environment. Ay nako, salamat. Ikaw nang bahala muna sa pinsan mong pasaway ha. No problem, Tita. Ingat po. Janus, Ayokong kumain. sinasabi mo lang yan, pero alam kong kakainin mo rin to kapag nilapag ko sa harapan mo. Bilin din ni Tita Lara, kumain ka raw. Favorite ko pa to, tapos silog. Pero hindi ako nagugutom. Gusto mo ba maglaro? Tara na, ito 2 players ko to pagkatapos nitong nilalaro ko. Ay ako, inaantok na ako. Hindi naman ako makatulog. Ikaw ba? Nakatulog ka kaagad? Parang mag-aalas 3 na ako nakatulog. Pero hindi ako inaantok. Parang feeling ko nga, ang haba ng tulog ko kahit ilang beses mo akong ginambala dito sa kwarto kagabi at kaninang madaling araw. Ha? 11 o'clock ako umalis ng kwarto mo ah. Tapos alas 5 ulit ako nagpunta dito. O ano pinagsasabi mo dyan na ginambala kita? Ay naku, Krisa, pinagtitripan mo na naman ako. Nakailang balik ka kaya dito. Saka nagkita pa kami ni Tito Lando sa labas ng kwarto kagabi. Nagpunta pa nga tayo sa kwarto ni nanay. Hala siya. Wala naman si Papa rito. Nasa Maynila pa sila Mama. Bukas pa sila darating. At isa pa, paglabas ko dito ng 11 nang pinuntahan tayo ni Tita Lara, alas 5 na ako ulit lumabas ng room ko. Invento ka rin eh, no? Ano? Seryoso ka ba dyan?
Hoy, ano ba? Natulala ka na naman dyan. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Krisa, seryoso ka ba na alas 11 ka huling nagpunta rito? Bumalik ka kasi kagabi tapos sabi mo, naiwan mo yung phone mo. Sumara pa nga yung bintana kaya nagpunta tayo sa kwarto ni nanay. Tapos bumalik ka pa ulit, tinakot mo pa ako. Matapos kong kausapin si Tito Lando sa may labas ng kwarto. Ay nako, Janus, kumain ka na nga lang muna. Baka gutom lang yan. Napasok na ata ng hangin ng utak mo dahil nagugutom ka. Pero Bakit naman kita pagtitripan? Hindi talaga nangyari yung mga sinasabi mo. Maaga talaga akong umalis dito kagabi kasi nga pinapatulog na tayo ni Tita Lara. hindi nangyari lahat ng yun. Eh ano yun? O, panaginip lang? Panaginip na parang totoo? Oh, bakit tahimik kayong dalawa? Nay, hindi ba talaga kami nagpunta ni Krisa sa kwarto niyo kagabi? Ha? Hindi. Kasi ako ang nagpunta sa kwarto mo, di ba? Eh, sabi ko nga matulog ka na. See? Kayo. Oh, sabi ko sa'yo eh. Nagsasabi ako ng totoo eh. Pero, Seryoso nga ako, Janus. Totoo ang sinabi ko. Baka nananaginip ka lang talaga kagabi. Baka kaya ang tagal kita bago nagising nung madaling araw na kasi kasarapan ng panaginip mo. panaginip? Eh, hindi naman ako nananaginip ng ganun dati ah. Baka naninibago ka lang, anak. Kumain na nga kayo ni Krisa at magpahinga kayo ng maaga. Dito sa probinsya, alas 8 pa lang, tulog na ang mga tao. Kaya ugaliin ninyong gawin yun para naman maka-adjust kayo kaagad. Nasaan ba ako? Kanina pa ako takbo ng takbo pero parang hindi naman ako nakakaalis sa gubat na to. Ano yun? May aso? Ibig ba sabihin, may makikita na akong bahay na pwedeng silungan? Ano yun? Baboy Ramo? May naririnig akong tumatakbo na papasalubong sa akin ah. Ang daming aso. Naglalaway pa at mukhang galit na galit. Anong gagawin ko? Sa likod ko naman, may 3 baboy Ramo. Parang gusto mo sumulin at tusukin ang mahahaba at malalaking pangil nila. Masama ito. Naka-order ako. Tapusan mo na kapag sabay sila sumugod. Pero hindi ako dapat sumuko. Kailangan kong tumakbo. Kailangan kong makawala rito. Pero paano? Pagod na ako. Hingal na hingal na. At hindi na ako makahinga. Janus! Janus! Sino ka? Sino yun? Nawala yung mga aso at mga baboy Ramo. Napunta ako sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Tulong! Tulong! Janus! Janus! Janus, gising! Diyos ko, Janus. Ano nangyayari sa'yo? Tita Lara! Tita Lara, si Janus po hindi magising! Janus! Janus, ano ba gumising ka? Ah, bakit, Krisa? Anong nangyayari? Tita, hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero kanina may nakita ako malaking anino na nasa tabi ng kama ni Janus. Tapos parang pumatong sa dibdib at mukha niya ang kaninong yun. Nakapatay ang ilaw kaya binuksan ko pero nang buksan ko,
Si Janus, nangingisay si Janus, tita, at hawak ang leg niya. Parang naghahabol ang hininga, tapos ngayon, hindi na siya gumagalaw. Diyos ko! Anak! Janus! CPR! Kailangan ng CPR! Ano bang nangyayari? Bakit nangyayari ito kay Janus? Teka, baka kailangan ko ulit siyang gisingin. Katulad ng ginawa ko kahapon. Tama. Habang ginagawa ni Tita Lara ang CPR para ibalik ang hangin ni Janus, baka kailangan gisingin ko siya katulad ng ginawa ko kahapon. Janus! Janus, anak! Gising! Gising, Janus! Ang paa ni Janus. Ang mga daliri sa paang ginagalaw ko kahapon para magising siya. Subukan ko ulit kung tamang ang hinala ko. Janus, please, anak, gumising ka! Nay, Janus! Buti at nagising ka! Janus! ang sakit ng dibdib ko. Pati ng ilong ko. Parang galing ako sa ilalim ng dagat at hindi makahinga. Huwag ka na muna magsalita, anak. Huwag muna, para makapag-ipon ka pa ng lakas. Tama bang naisip ko? Hindi siya nagising kanina pero nang galawin ko ang paa niya, parang natauhan siya bigla. Mama, Papa. Ano po? Akala ko bukas pa kayo darating. Maaga natapos yung inaasikaso namin ng mama mo sa Maynila. Kaya nagbiyahe na kami papunta rito. Kaysa makitulog na naman kami sa mga lola mo. Naghapunan na ba kayo? Teka, ipaghahain ko lang kayo, ha? Okay na, Ate Lara. Kumain na kami ni Sylvia sa daan. Salamat. Teka nga, ano bang nangyari? Bakit gabing-gabi na nga kami dumating, gising pa kayong tatlo? At parang may pinagmimitingan kayo, ah. Mama, kasi kanina si Janus... Tita Sylvia, hindi pa pala namin naaayos yung kwarto nyo. Wala pa yung in-order na kutsyon. Gusto nyo, dito muna kayo matulog sa kwarto na to. Makikihiga na lang muna ako sa sofa sa kwarto ni nanay. Ha? Janus, magsabi ka ng totoo. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ngayon ayaw mo nang matulog sa kwarto mo? Parang tuwing natutulog ako sa kwarto na yun, para akong laging binabangungot. Hindi siya panaginip eh. Bangungot siya. At may boses akong naririnig kapag natutulog ako. Para rin may ibang humihinga sa kwarto, kahit wala namang ibang tao. Kakanood nyo lang yan ni Lara ng mga horror films at kakalaro ninyo ng computer games na nakakatakot. Para pong totoo yung panaginip ko, Tito Lando. Totoong-totoo siya. Pero pagising ko, kahit isa sa mga bagay na nakita at naranasan ko, hindi naman nangyari. Subconscious mo lang yan. Siguro, puyat ka at pagod. Ipahinga mo lang yan, Janus. Walang kakaibang nangyayari dito. Guni-guni mo lang yan. Ginagawan ka lang ng istorya ng utak mo siguro dahil bored ka. O dahil puyat ka. Pero sa kwarto ko na po ba kayo matutulog? Magpapalit ba muna tayo? Sa kwarto ni Krisa na lang kami. Krisa, ikaw na lang ang makashare muna sa Tita Lara mo. Matigas ang sofa sa kwarto ng mama mo, di ba, Janus? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Shush, tara anak. Tulungan mo na nga akong ilagay itong mga maleta. Sige po, Mama. Magandang umaga po. Kami po yung bagong lipas dito sa tapat ninyo. Ay magandang umaga naman. Natanggap ko ang pinadala niyong rice cake nung isang araw. Nabanggit nga ng anak kong si Danilo na nakalipat na kayo. Ako nga pala si Rosa. Salamat ulit sa padalang pagkain, ha? Walang anuman po, Aling Rosa. Ako po si Lara. Kasama ko dyan sa bahay ang anak ko, si Janus, at ang pamilya ng kapatid ko. Kumusta naman ang unang ilang araw at gabi niyo dyan sa lumang bahay? Medyo may kaunting kaganapan lang po, pero aside from that, okay naman po. Kaunting kaganapan? May kinalaman ba sa mga muebles ng bahay ang kaganapang sinasabi mo? Muebles? Oo.
Mga muebles ng sinaunang kapanahunan. Anong klaseng muebles po, Aling Rosa? Ang muebles na may kasamang sumpa. Sumpa ng batibat. Sigurado ka ba na dito mo gustong matulog? Oo, naaawa ko kay Janus eh. Halatang hindi natutulog. Ang lalim ng eye bags eh. Sabi naman ni Ate Lara, wag na lang nating gamitin muna tong kwarto. Gusto niyang ipabless ang bahay kaso dahil iisa lang ang pari dito sa atin at may sakit si Father ngayon, sa isang araw pa daw pwede bendetahan itong bahay. Sa tingin ko, wala namang basehan ng takot ni Janus. Pati ni Ate Lara. Kaya, wag na lang nating isipin yun. Pero kinakabahan ako. Hindi ko alam pero ang lakas ng kaba ko eh. Han, pinakamalaki ang kama dito sa kwarto na to. Mas komportable tayong makakatulog dito. Isa pa, baka ini-ister lang tayo ni Aling Rosa na may engkanto tong kama. Ano nga yung sabi? Batibot ba yun? Patibat. Patibat daw ang tawag sa mythical creature na yun. Sus, pangalan pa lang parang peke na. Magsashower lang ako. Ikaw din. Para mabinyagan na natin tong kama. Ikaw talaga. Wala kang kasawaan. Wala talaga. Sino bang meron? Ano? Sabay ka? Naligo na ako kanina. Sige na, mag-shower ka na. Hintayin na lang kita dito sa kama. Okay. Sige, bibilisan ko lang ha. Ay, makahiga lang nga muna. Hantok na rin ako. Tumutunog ang kama. Naku, masama to. Baka maingay tong kama mamaya kapag umaksyon kami ng asawa ko. Ilip na nga muna ako. Gisingin naman ako ni Lando pagbalik nun. Han? Andito ka na ba? Sylvia! Sino ka? Hindi ako makahinga. Anong nangyayari? Tulong! 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 Walang makakarinig sa'yo, Sylvia! Tingnan mo tong asawa ko. Tinulugan ako. Napasarap lang ang pagligo ko tulog na agad. Bumukas yung bintana. Kaya pala biglang lumamig ang simoy ng hangin. Maisara nga muna. Ayan. Naisara ko na. Pwede na akong mahiga ulit. Han? Sylvia? Han? Gising? Ba't ka umiiyak? Sylvia? Honey? Lando! Lando, nandito ako! Lando! Han? Sylvia? Han? Gising? Bakit ka umiiyak? Sylvia? Honey? Nandito ako sa likod mo, Lando. Hindi ako yung nasa ibabaw ng kama. Lando! Lando, nandito ako! Hindi ka niya maririnig. Walang makakarinig sa'yo. Nandito ka sa teritoryo ko! Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sa amin? Anong kailangan ko? Simple lang ang nais ko. Ang nais ko ay ang mamatay kayo. Mamatay kayong lahat. Sylvia! Gising! Hindi na nakakatuwa to, Sylvia. Gumising ka na. Gumising ka! Bakit hindi na naman ako makahinga? Anong ginagawa mo? Bakit ka nakaupo sa mukha ng dibdib ko? I mean, si Sylvia na nasa ibabaw ng kama.
Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Bakit? Bakit? Dahil kailangan mong mamatay. Mamamatay ka ng iyong gabi, Sylvia. Hindi ka nasisikatan pa ng liwanag! Tito Lando, bakit po? Anong nangyayari? Narinig ko kayong sumisigaw. Ang tita mo, umiiyak at umuungol. Pero hindi naman magising. Ayaw magising kahit anong yugyug ko sa balikat niya. Kahit ibangon ko pa siya, hindi siya matinag. Hindi siya nagigising, Janus. Masama to. Baka umaatake yung bangungot kay Tita Sylvia. Pa, ano nangyari? Ano nangyayari kay Mama? Ayaw bang magising? Sylvia, honey, gumising ka. Tubig. Pahingi ng tubig. Ang sakit ng dibdib ko. Ang sakit ng dibdib ko. Parang naubusan ako ng hangin. Opo, kukuha po ako ng tubig. Ma, ano nangyari? Naaalala mo ba kung anong nasa panaginip mo? Hindi. Wala akong maalala. Basta alam ko lang hindi ako makahinga. Kailangan ko malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi ako naniniwalang may mga nilalang na gumagawa nito. Baka may sakit lang ang asawa ko. Tubig. Kumukuha na po si Janus, Ma. Bukas ng umaga magpapacheck up tayo. Bakit kayo magpapatingin sa doktor, Papa? Dahil hindi normal na hindi makahinga ang mama mo habang natutulog. Baka may mga test na kailangan gawin para malaman ang dahilan ng nangyayari sa kanya. May sakit nga ba si Mama? E paano naman ang nangyari kay Janus? Dala din ba ng stress at sakit yun? Oh, ayan na pala si Janus. Tita, tubig mo. Salamat. Salamat. Oh, bakit umiiyak ka naman? Hindi ko rin alam. Basta ang bigat ng pakiramdam ko at parang gusto ko lang umiyak ng umiyak. Nakatulog na si Mama at Papa. Sa palagay mo ba, dapat na wala na lang munang matulog sa kwarto na yun? Yan din naman yung sinabi ko kay Tito Lando kanina. Pero mapilit siya. Hindi talaga siya naniniwala sa mga nangyayari tuwing natutulog at ihiga sa kama na yun. Kailangan natin makausap si Aling Rosa. Di ba sabi ng nanay mo, may alam ang matandang kapitbahay natin? Bukas ng umaga, puntahan natin at tanungin. Hindi pwede yung ganito. Wala tayong alam tapos nababalo tayo ng pangamba at takot sa posibleng mangyari. Kahit hindi natin naiintindihan ang nangyayari, nakakatakot pa rin. Dito ka ulit sa sala matutulog? Oo, mabuti na rin na dito ako. Kapag magkagulo sila sa loob ng kwarto, maririnig ko dahil malapit lang ako dito sa sala. O sige, dito na lang din ako maglalatag sa sala para dalawa tayo makapunta agad sa silid na yun kung kailangan. Bumukas ang pintuan sa kwarto. Mama? Mama? Tita Sylvia? Janus, parang tulog si Mama pero naglalakad. Naglalakad habang natutulog. Nangyari na ba dati to? Na nag-sleepwalking si tita? Hindi, ngayon lang to. Krisa, parang lalabas ng pinto si tita. Sundan natin. Halika, pigilan natin. Mama, Papa, gising na po, kakain na tayo. Hinahanap kayo ni Tita Lara. Patanghali na, tulog pa rin kayo. Hindi kami sanay na hindi kayo bumabangon na maaga para magagahan. Mama! Papa! Papa! Papa, gising! Papa, please, gumising ka! Papa! Papa! Krisa. Oh, bakit nandito ka? Mama! Mama, si Papa ayaw magising! Mama! Papa, please, gising! Mama! Mama, ayaw gumising ni Papa! Tulungan mo ako! Gisingin natin siya!
ka nga magbiro ng ganyan, Chris, ha? Lando, gising. Lando, honey, gising na. Mama, kanina ko pa ginigising si Papa pero ang lamig niya at parang hindi na siya humihinga. Sinabihan ko na kayo pero hindi kayo naniwala. Kumalat na sa buong bayan ang nangyaring pagkamatay sa bangungot ni Lando. Sana lang ay makatulong para mapuksa natin ang bangungot na to. Heto ang anak kong si Danilo. Maaaring makatulong siya. Aling Rosa, ano ba talagang nangyayari? Bakit kailangang mangyari ito sa bayaw ko? Ano ba talaga ang kailangan ng batibat na yan sa pamilya namin? Ano bang nangyari sa mga dating nakatira sa bahay na to? Sa pagkakaalam ko, ang mga dating nakatira sa bahay na yan, isa-isang nawala. Hindi rin naman alam kung ano nangyayari. Nakailang palit na nakatira dyan hanggang sa ilang taon ito mabakante. At ngayon, pamilya nyo na ang nakatira. Paano mahihinto ang ganito? Paano matatalo ang batibat na yan? Kailangan magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Lando. Sa pagkakaalam ko, naninirahan ng batibat sa puno. At ang puno na yon, maaring ginawang kama. Kaya yan, tignan nyo, yan ang nangyayari sa bawat taong gagamit ng higaan na yan. Ang kama. Kailangan mawala ang kama para mawala ang nilalang na yun. Susunugin ko ang kamang yun. Sa tingin ko, kailangan mapalabas muna natin yung batibat bago sunugin yung kama. Sa gayon ay sigurado tayong kasamang nilalang na yun na maglalaho at masusunog. Tama ka. Oo. Lalabas lang ang batibat kung mahihigaan siya ulit at dadaganan. Kung mangyayari ito, maaari na nating mapuksa ang nilalang na yan. Nailibing na si Tito Lando. Nasa Maynila rin ngayon si Crisa at Tita Silvia. Nay, pumayag ka nang ako ang mahiga ulit sa kama para maging pain sa batibat na yan. Hindi, Janus. Hindi ako papayag na pamahama ka. Pero Nay, walang ibang paraan. Sabi nga ni Aling Rosa at ni Mang Danilo, hindi mawawala ang batibat kung hindi ito palalabasin at susunugin. Hayaan mo na ako. Kailangan lang mailabas natin ang bahay tong kamang to para sunugin. Hindi ba pwedeng sibakin na lang natin? Hindi siguradong mawawala ang batibat, Nay. At isa pa, paano mo sisibakin ang kama kung may nakahiga? Eh kung nakahiga ka sa kama, ano sa palagay mo mangyayari sa'yo kapag sinunog ko yun? Nay, Walang pero-pero, Janus. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Dalawa na lang tayo magkasama sa mundo. End of discussion. Mang Danilo, pwede ba nating gawin na ngayon ng pagsunog sa kama para habang nasa trabaho si nanay, maisagawa ng lahat? Sigurado ka naman sa gagawin mo, Janus. Kailangan matigil na to. Ayokong dumating ang panahon na pati ang ibang kama ng bahay maging tirahan na rin yung batibat na yan. Ay nako, sa pagkakaalam ko, ang punong tirahan niya noon, yun lang ang sinusundan niya. Maaring ang ginamit na kahoy lang sa kama sa silid mo ang naging tirahan niya noon. Danilo, Janus, Oh. may nagbalik para tumulong. Heto si Tomas. Man Tomas. Ikaw pala si Danilo. Oo, ako nga si Tomas. At nabalitaan kong may naperwisyo na naman ng batibat. Ay, patawarin mo ko iyo. Maging ng pamilya mo. Kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Po? Ano pong kasalanan? Kasi ako pumutol ng puno sa gubat at ginawa itong kama. Ang kama na ginagamit mo ngayon ay niregalo kong kama sa asawa ko noon. Asawa? Oo, Ano pong nangyari sa kanya? kagaya ng tiyuhin mo, hindi na rin siya nagising mula sa pagkakahimbing. Ang batibat din ang kumuha ng huling hininga niya bilang paghihigante sa ginawa kong pagwasak sa tirahan niya. Kaya ngayon, nagbalik na ako. Panahon na para itigil ang lahat. May maluma akong karamdaman eh.
Hanmi lang na ang ilalagay ko sa mundo. Hayaan mong ako na ang magsakripisyo para sa ikatatahimik ng lahat. Ang gubat na to, pamilyar. Nakita ko to doon sa panaginip ko. Ayon kay Man Tomas, si Man Tomas, naalala mo? Opo. Dito nang galing ang puno na tirahan nun ng batibat. Kaya pala hindi ako makaalis nun dito nung binangungot ako. Ito palang lugar ng batibat. Oo. Maaaring ganun na nga. Mang Danilo, Oh, hindi ba krimen tong gagawin natin? Susunugin natin yung kama habang nakahiga si Mang Tomas? Kahit pa dinala natin sa gubat tong kama, maaaring masaktan siya kapag sinunog natin yung kama habang natutulog siya. susubukan pa rin nating iligtas si Man Tomas, Janos. Kailangan lang mapalabas natin ang batibat para masunog natin ito. Ano? Handa ka na ba? Ha? Opo. Mang Tomas, isuot nyo na tong fire blanket para hindi masyadong kakalat ang apoy. Meron din akong inihandang oxygen tank. Sige, simulan na natin. Nararamdaman kong narito na siya. Sige. Nagkita rin tayong muli. Mapangas ka. Nagbalik ka pa rito. Para ano? Tigilan mo lang ginagawa mo pamimerwisyo sa mga tao. Tama na. Ilang taon lang nakalipas. Tigilan mo na. At bakit ako titigil? Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo tumitigil sa paglalapastangan sa akin. Akala mo ba mahahabag ako sa'yo? Ngayong nagbalik ka na, ikaw naman ang tatapusin ko! Wag! Tama na! Tumigil ka na! Tama na! Wag! Janos! Kunin mo si Man Tomas! Nakikita ko na yan yung batibat! Sisimulan mo na sunugin! Dali! Bilisan mo! Anong ginagawa niyo? Mang Tomas! Gising! Gumising kayo! Janos! Inalis si Man Tomas yung fire blanket! Ano? Man Tomas! Man Tomas! Huwag kang lumapit, Janos! Delikado! Huwag na! Janos na! Mga walang iya kayo mga tao! Mang Danilo, ano pong balita? Anong sabi sa ospital? Ayon sa autopsy card sa karasang ikinimatay ni Man Tomas, nasunog man ang ilang bagay ng katawan niya dahil sa pagsunog natin sa kama kasama ng batibat. Hindi yun ang cause of death. Yun din ang itinalang cause of death kay Tito Lando. Yun naman talaga ang nagiging medical reason kapag hindi na nagising habang natutulog eh. Magpasalamat na lang tayo na tapos na ang lahat at hindi na sila mag-iimbestiga pa. Isa itong literal na bangungot. Yun lang yun. Sa wakas, wala na ang bangungot. Wala na ang batibat. Mang Danilo, sigurado po ba tayong wala na talaga yung batibat? Kailangan nating maniwalang wala na nga para sa ikatatahimik na lugar natin. Pero para sigurado, palitan nyo na lahat ng kama nyo dito sa bahay. Ha? Huwag ng kahoy. Tama na yung mga kahoy-kahoy niyan. Salamat ulit sa tulong nyo. Para pagmulat ng mata, lagi kayo nakatawa sa batibot. Hindi na batibat, okay? Wala nga naman, ha? Basta ganito, ha? Sundin nyo lang yung payo ko. Sunugin nyo na lahat ng kama. Yung kahoy. Nasaan nga pala yung nanay mo? Nasa Maynila, sinundo si Tita Sylvia at ang pinsan ko para makapagsimula kaming muli rito ng magkakasama. Okay, sige. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.